Ang social media ay maganda. Ang pagbabago sa social media ay blessing din niya. Isipin po ninyo, kung walang social media at nagkaroon ng pandemya, paano na? Sabi, mamabaliw ka. Hindi mo na nga mapuntahan yung may sakit. Hindi mo pa malalamang patay na. Hindi siya natakot sa maraming mga pagbabago at hindi siya binago ng mga pagbabagong ito. Ginamit niya ito upang mabago sa kabutihan ang buhay ng maraming tao. Use what will do the greatest good for the greatest number of people. Kaya ako medyo nalulungkot kapag nakakakita ako ng mga post sa Facebook, sa internet. Nalulungkot ako kasi alam mo namang relihiyoso. Nagsisimba naman. Nagdarasal naman. Saradong Katoliko naman. Kristiyano naman. Yung iba kaklasiko pa. Habang pinagninilayan ko kanina, yung ebanghelyo para sa araw na ito, habang ako'y nasa garden, sa likod po nito, napakaganda ng garden dito, na pinagawa ng mga madre, nasa sentro, ang Our Lady of La Salette. Natuunang pansin ko sa batis. May batis sila dyan. Dumadaloy dun sa garden. And I realize na sa pagtingin ko sa isang parte ng tubig ng batis na ito, in just a matter of second or milliseconds, iba na. Yung tinitingnan ko, nakalampas na. Yung tinitingnan ko, iba na. Ang bilis magbago. Diba? Ganun ang buhay natin. Parang batis. Mabilis at constant ang pagbabago. Yung bago, in just a matter of seconds, naluluma na yan. Ikaw na bata, tumatanda. Ikaw na malakas, mihina. Ang buhay, unti-unting mamamatay. Ang mabilis, unti-unting bumabagal. Ganon. Nang sa gitna ng maraming pagbabagong ito sa buhay ng tao, kailangan may panghawakan tayo. Something that will not change. Something that will remain constant despite the changes in our lives. Kasi kung hindi, maliligaw tayo, mawawala tayo. Naranasan niyo na po ba yung matagal na kayong hindi napupunta sa isang lugar? Tapos, naisipan niyong puntahan. Ang unang-una niyo siyempre na titingnan dyan, yung mga landmarks na inyong natatandaan o nakagisnan. Lalong-lalo na kung matagal na panahon na ang nakaraan. Papaano ngayon? Kung yung posting alam mo, ay wala na. Kung yung tindahang binibilan mo dati ay renovated na. Paano kung yung open field na pinaglalaroan nyo dati ay may mga punong-puno ng gusali na? Paano kung yung bahay ng kakilala mo ay wala na? Sigurado mahirapan kang ma-recognize, di ba? Maliligaw ka kung hindi man baka mawala ka. Ganon kahalaga na mayroon tayong pinangahawakang hindi nagbabago sa buhay upang hindi tayo mawala o maligaw. At yan ang ino-offer sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyong ating napakinggan. Precisely when He said, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." And so in Jesus, there is stability. In Jesus, there is permanence. Bagay na hindi po pwede at hindi kayang ibigay ng kahit sino o ano, sapagkat kahit sino o ano ay nagbabago. Kaya nga, baka ma-disappoint lang tayo kapag ididepende natin lagi ang ating buhay sa kahit sino o ano. That is why, nung minsang nagkasal ako, isa ito sa mga sinabi ko sa sermon ko. Mahalaga ang pera. Mag-ipon kayo ng pera. Sa katunayan, may mga mag-asawang naghihiwalay dahil sa pera. Mahalaga ang anak, yan ang mas nagsesement ng relasyon yung dalawa. Mahalaga siyempre ang pagmamahalan ninyo. Yung hindi lang kayo napipilitan talaga. Basta nagmamahalan kayo. Pero huwag niyong iisipin na isa sa tatlong ito na mahalaga sa buhay mag-asawa, ang pinaka dapat na maging pundasyon ng inyong pag-asama sapagkat ang pera na uubos. Ang anak, pwedeng wala kang anak at pwedeng mawala din ng anak. At ang pag-asama niyong dalawa, pwedeng maging cold. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa Salmo 127, na sinasabi rin niya sa isa pa niyang pagtuturo, na itayo natin ang ating bahay, and therefore ang ating buhay,
Hindi sa ibabaw ng buhangin na gumagalaw, na unstable, kundi sa ibabaw ng bato. At yun ay siya mismo. Para hindi tayo maligaw, malito o mawala sa maraming pagbabago. At tulad po ng maraming pagbabago, hindi na natin mapipigilan ito. Pagbabago dulot ng media. In particular, social media. Na para kay Blessed James Alberione ay maganda. Alam natin yan. Ang social media ay maganda. Ang pagbabago sa social media ay blessing din niya. Isipin po ninyo, kung walang social media at nagkaroon ng pandemya, paano na? Mamabaliw ka. Hindi mo na nga mapuntahan yung may sakit. Hindi mo pa malalamang patay na. Kaya blessing talaga ang social media. Noon pa man, alam na yan ni Blessed James Alberione. Ang sabi nga niya, we are not serving people of the earlier centuries. People without videos, without cinema, without radio, without television. Ayaw ni Blessed James na naglalaging behind, naiiwan ang simbahan sa pagbabago ng media sapagkat ito'y magagamit nga naman ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang sabi pa nga po niya minsan, use it all. Use what will do the greatest good for the greatest number of people. Tapos minsan nasabi pa niya, it may be well that in the future, we will receive or we will get our newspapers from telephone wires and thus predicting the internet. Akalain mo magbubunga yung sinabi niya? Magkaka-internet pala. Yun, dati pa man, nasa sa isip na niya. Ganon yung grasya ng Diyos sa kanya. Ganon si Blessed James Alberione. Hindi siya takot sa pagbabago. At bakit? Nakaangkla ang kanyang buhay kay Kristo. Sinasabing ang tagal niyang magdasal, 6 hours a day. Ang tagal niya rin, at araw-araw nagninilay siya ng salita ng Diyos. Ang sabi pa niya, huwag niyong palilipasin ng isang araw na hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Sapagkat kapag nagkaganon, it will be a lost day. Para kayong nagsimba nang hindi kayo nangumunyon. Kaya, kung papaanong kulang ang ating pagsimba, kapag hindi tayo nakapangungumunyon, ang sabi niya, dapat ganun din ang ating madama. Kapag lumipas ang isang araw nang hindi tayo nakapagbabasa at nakapagninilay ng Biblia. No wonder nung mamatay siya, imbis na pilo o unan ang ilagay dito sa may ulo niya, Biblia. Ganon si Blessed James Alberione. Kaya hindi siya natakot sa maraming mga pagbabago at hindi siya binago ng mga pagbabagong ito. Ginamit niya ito upang mabago sa kabutihan ang buhay ng maraming tao. Yun ang mangyayari kapag sa ating pagbabago, sa maraming mga pagbabago, naroroon, nakaangkla as foundation ng ating buhay si Kristo. Kaya ako medyo nalulungkot kapag nakakakita ako ng mga post sa Facebook, sa internet. Nalulungkot ako kasi alam mo namang relihiyoso. Nagsisimba naman. Nagdarasal naman. Saradong Katoliko naman. Kristiyano naman. Yung iba kaklasiko pa. Dati, ang pinopost kung ano-ano. Yung ibang alam mong hindi makatutulong sa tao. Yung alam mong ang batayan ay hindi katotohanan kundi fake news lang. Naisip ko nga, nasaan ang grounding ng mga iyan? Don't get it wrong, ha? Lahat tayo makasalanan. Pero para sa akin, matindi yung kasalanan ito eh. Kasi sabi nga ni Blessed James Alberione, sa pamamagitan ng media, mas maraming taong naabot mo. Mas marami pa sa naabot ng ating mikropono at pulpito sa loob ng simbahan kung wala ang video, ang social or live stream na ito. Kaya imagine din naman, yung mga taong ma-infect ng mga fake news, ng mga walang kwentang film, kasabihan, videos na pinapalaganap mo. Ano ang sabi ng Panginoon? Mabuti pa sa isang tao na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng isa sa pagkakasala ng mga maliliit na ito. Isa lang iyon, gilingang bato na sa leeg. E paano? Kung mas marami ka pang maimpluwensyahan tungo sa hindi tama dahil sa pinapalaganap mo na masama at hindi mabuting balita. Ang nangyayari, yung dapat na good media ay napapahira ng bad media.
Yung biyaya, nagiging hindi biyaya. Yung grasya, nagiging disgrasya. Yung solusyon, nagiging konsumisyon. Kasi hindi na ito batay sa ating Panginoon. Kasasabi lang niya nitong nakaraang linggo, nakikinig sa aking tinig ang sino mga nasa katotohanan. So kung hindi katotohanan yung sinasabi mo, kanino ka nakikinig? Kanino ka panig? Kay Jesus pa ba na daan, buhay, at katotohanan? Kung mapapansin po ninyo, sumikat yung salitang enabler ngayong mga panahong ito. I'm sure narinig nyo na yan kahit paano. Enabler ka. Enabler ka. Ano yung enabler? Yung nagiging katulong sa pagpapalaganap either ng mabuti o ng masama. O saan ka? Sana nandun ka sa mabuti. Mga kapatid, kay Kristo lang. Sa totoo lang. Sa katotohanan lang. Ano man ang mangyayari, dapat doon lang. Lilipas ang kahit sino, kahit ano, kahit sinong Poncio Pilato, lilipas yan. Ang hindi lilipas ay ang totoo. So dapat yun lagi ang pinaninindigan natin dito. Kanina, may nakausap ako, ang sabi niya, Father, God willing, kapag maganda yung takbo ng negosyo, kapag napagtapos ko na ng pag-aaral ng anak ko, kapag ang dami, ay God willing, magiging okay na ang buhay ko. Mas magiging panatag na ako, mas magiging peaceful na ako. Sabi ko sa kanya, parang mali Kasi darating at darating yung mga pagbabago. Kung gusto mong may mangyaring maganda sa buhay mo, ang sabihin mo, basta ako, Father, ano man ang mangyari, magdarasal ako, magsisimba ako ay magpapakabuting tao, kay Kristo ako. At sinasabi ko sa'yo, kahit anong mangyaring pagbabago na hindi naman talaga natin kontrolado, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Sa gitna ng mga pagbabago hindi natin kayang panghawakan, huwag mabago ang ating paninindigan sa katotohanan, sa kabutihan, kay Kristo lang. Lilipas ang lahat, pero hindi siya. Kaya mabuting ang maging pundasyon natin ay hindi kahit ano, hindi kahit sino, kundi si Kristo.